Alright, so after a few weeks, finally dumating na yung pin-reorder natin na RC crawler from Pitchup RC. Pero hindi ito yan. This is my 3D printed RC Jeep based on the Bamboo Lab Cyberbrick na kit, yung electronics niya. So fully 3D printed yan maliban sa tires and sa electronics. So share ko sa inyo yung information or vlog about this soon. Pati na rin dito sa 3D printed na trailer para sa ating 110 scale na RC na dumating ngayon, which is the Vanquish VS410 Phoenix Portal RTR. Share ko din sa inyo soon kung ano yung reason paano ako nag-end up dito compared sa other variants or other brands na pinagpipilian ko before. Nag-start ako sa 9K budget pero dito ako tumuloy sa Vanquish. So, share ko sa inyo yun sa future pero for now, gusto ko lang mag-focus sa unboxing nito. So, unbox muna natin itong main box para makita natin yung mismong packaging ng Portal RTR version ng VS410 Phoenix. Okay? Alright, so ito na siya guys. Ang laki ng box and napakaganda ng packaging ng Vanquish VS410 Phoenix Portal. Lipat tayo sa main camera natin para mapakita ko sa inyo ng maayos yung unboxing process. Alright? Alright, so bago natin i-unbox itong Vanquish VS410 Phoenix Portal, pakita ko lang muna sa inyo yung palibot ng packaging. So again, this is the Portal Axle version which is the latest from Vanquish. And nasa 34,000 lang ito from Pitchup RC. So imagine mo, halos kapresyo lang siya ng mga Traxxas, yung Defender, di ba? Pero Vanquish na yung brand na makukuha nyo para dito. So saktong-sakto yung pagpasok ko sa 110 scale. And yeah, sabi ko nga, sa susunod, share ko sa inyo yung reasoning ko bakit ito yung napili ko. But for now, tara, let's go ahead and check out the packaging. Alright, so dito sa ilalim makikita natin yung kanyang mga key features. So it is using the VFD transmission with 6.5% overdrive. So hindi ito yung VFD twin na makikita sa mas mahal pa na mga Vanquish products. Pero okay lang yon given the price. Yung iba preferred nga ito compared dun sa VFD twin. And then here naman makikita natin yung mga drivetrain features niya. So meron tayong stainless steel links, 4 na makapal and 4 na mas manipis. And pagdating naman sa portal front axle, yung mga gears niya are machined portal gears, meaning mas matibay siya compared to other variants. Yun nga lang, pagdating sa ating transmission, sintered metal gears yung ginamit nila. So ayun yung mga other details pa pagdating sa transmission and pang ilalim ng VS410 Phoenix Portal. Okay, so pakita naman natin yung sa gilid. Ano pa makikita natin dito? Medyo mahirap lang ipakita kasi hindi kasya sa framing ng aking camera, pero papakita ko gamit ng aking phone. So ang gamit na controller dito is the VT1 2.4 GHz. 4-channel lang siya pero at least may display. So madaling mag-configure ng mga bagay-bagay. And then it is using the VE1 electronic speed control with VM1 brush 35T motor. Tapos pagdating naman sa ating servo, it is using the VS1 Metal Gear servo. So based sa research ko, maganda na daw yung shock niya. Hindi na daw nagli-leak. Malalaman natin. And then it is using the Falcon Tire and KMC wheel set. So this is scaled talaga. Sabi ng kaibigan ko, wag ko daw gamitin, itabi ko lang kasi sayang. Upgrade ko na lang daw agad. So, ito naman, yung iba pa mga details. Bale, umorder na rin pala ako ng Proline Trepador para dito sa unit na to. Pati mugs din, bumili na rin ako. So, tara, unbox na natin to. So, open natin dito sa gilid. I'm so excited about this. Grabe, tagal ko tong inaantay. Sorry kay Pitchup RC kung kinukulit ko sa kanila. Ito na. Sorry, medyo mahirap lang ilabas mag-isa. There you go. Oh, ang laki. Pogi. Ito sa ilalim. May pa mga yung kanyang transmitter. Boom. So, pakita ko muna yung harapan para may idea kayo. Yan, ang ganda oh. Ang laki. Tapos, ito yung kanyang harapan. Okay. Kabilang side. Ganda, gagi. Excited na akong gamitin. Ito naman yung kanyang puwet. Wala pang mga LED yung kanyang harap at likod. Pero yung harapan niya, umorder na rin ako sa Amazon. Parating na rin. Okay. So, ang ganda. Hindi ko mapapakita sa inyo ng buo kasi hindi ko pa naman alam paano ito kalikutin. Gusto ko lang pakita sa inyo yung unboxing niya. So, ito yung ilalim pala niya. Grabe, totoo nga yung sinabi ng kaibigan ko na ang ganda nga ng quality ng Vanquish. Yung plastic niya parang hindi mo masasabi na mumurahin talaga eh. Ang ganda oh. Matibay, mukhang matibay. Tapos yung harapan nga, wala pa tayong LED.
Tapos, ganda ng gulong, oh. Yung gulong. Kita natin sa close-up. Yun, oh. Falcon Wild Peak. Scale daw to. Talagang legit na 110 scale siya. Okay. Excited na ako. So, pakita ko na sa inyo pa pang accessories na kasama sa box para magkaroon kayo ng idea. Just in case bibili din kayo nito. Okay? Hold on. So, dito sa isang packaging niya, tignan natin kung ano yung mga kasama. Okay. Grabe, pati yung mga accessories niya mukhang maganda yung pagkaka-package, ah. Meron pang documentation or manual. So, meron siyang kasamang 4 na AA battery para sa transmitter. And then, meron tayong kasamang pantanggal ng gulong. And ito yung lock sa body niya kung di ako nagkakamali. Okay? Tapos, meron tayo dito user manual. And then, we also have another instruction manual para naman sa transmitter or sa ating remote control kung paano i-configure. And then finally, meron tayo ditong product guide kung di ako nagkakamali. Instruction manual din. So, instruction manual para sa mismong RC, para sa transmitter, and para sa ESC or sa speed controller natin. So, kompleto naman yan. So, tingnan natin yung manual para may idea kayo. So, mukhang madali naman maintindihan. Ayos, may mga part number pa just in case magkaroon kayo ng problema sa mga parts. And may recommended tools din. Anong kailangan mong bilhin para for maintenance and repair. So, kompleto ng mga details. Ayan, ang daming spare parts. Yun, oh. Medyo nakaka-overwhelm para sa beginner na kagaya ko, ah. Pero hindi naman natin yan poproblemahin kasi hindi naman yan madaling masisira. Okay, so tingnan pa natin kung ano pa ibang kasama sa box. So, dito sa kabila, wala nakalagay. And then dito, kung saan nakapatong yung RC natin kanina, is yung transmitter. Pasensya na kayo kung di ko mapakita ng mas detailed pa yung yung RC kasi hindi pa ako masyadong familiar pagdating sa mga different components ng isang RC crawler. Gusto ko lang share sa inyo yung excitement ko about this new hobby na pinapasok natin. Maliban sa 3D printing. Okay? So, ano bang kasama dito? Merong kasamang kung ano man ito, hindi ko alam. Pero may maliit na parang switch. And then, ito na yung transmitter natin. Relatively okay. I mean, in terms of the size and weight, wala pang battery. Tapos meron tayong maliit na display. Tapos may foam yung kanyang wheel. Kaya lang, hindi ko abot kung mag-one hand ako. Hindi ko abot. Mahirap mag-control habang nag-film din. Anyways, yan. Ito yung kanyang controller. And then, siguro paikutan lang natin ng mabilis yung yung RC na nakaharap yung camera. Okay? Alright, so share ko na din pala sa inyo yung sinetup ko na dedicated workspace para sa ating bagong hobby. So, ayun yung ginawa ko. All of these are 3D printed. I mean, yung mga drawers and screw organizer. Lahat yan 3D printed. Andun yung aking 3D printer. Pasensya na, magulo lang yung part ng studio na yan. Pero, yan. And then, ito yung 3D printed RC and 3D printed trailer dedicated para dito sa ating VS410 Phoenix. So, tara, lagay na natin siya dito sa kanyang space. Saktong-sakto lang. Medyo kulang pa pala yung space niya. So, hindi ko muna tatanggalin yung plastic kasi plano ko pang gawa ng, ng unboxing content na vertical. So, ayan ang itsura niya. Tingnan natin sa harapan. Gara talaga, guys. Ganda talaga ng gulong niyo. Malambot. Baka ibenta ko to kasi nanghihinayang ako na gamitin. So, yung pagbebentahan ko nito, yun yung doon ko i-offset yung binili ko na Proline Trepador 1.9. So, yeah. Pero ganda talaga niya. Nanghihinayang lang ako gamitin. Alright, so aside from that, yun yung shocks niya, malambot. And then siya, tinted yung kanyang yung kanyang mga windshield and mga iba pang glass panels dyan. Tapos ito sa likod, ang ganda. Pwede ka malagay ng extra tire dyan. Ganda ng details. Ay, yung cute na ito. Na-distract ako. may extra detail doon, no? So, tara. Pakita ko naman sa inyo na nakaharap. Yan. So, ito yung tsura niya sa harapan. Ganda. And then, ito yung ilalim. Ganda. Sorry, puro ganda lang nasasabi ko. Talaga na-appreciate ko lang talaga yung ganda nito.
Ganda din ng pagkakaano niya, pagkaka-green niya. Kaya tama lang na yung binili kong ano, mug sa kanya is kulay gold. Feeling ko babagay beadlock, mugs na kulay gold. So, abangan niyo yun sa mga susunod na video natin, share ko din. Then meron tayong mga decals dito. Sponsor siguro na mga collaborators siguro for this particular model gaya ng Falcon nga para sa ano sa tires. So baliktarin ko lang, pakita ko sa inyo yung ilalim. So sabi ko nga, hindi pa ako masyadong familiar sa mga parts ng RC, pero ito yung sinasabi ko kanina na makapal yung dalawa, tapos mas manipis yung dalawa dito. Ayan. And then, meron tayo ditong parang skid plate niya, pero plastic lang yan syempre. Then makita natin sneak peek ng motor, and then yung shocks and spring, and then yung ating portal axles nga for maximum clearance pagdating sa crawling. Tapos meron pang kasamang, ito weight to eh. Ito yung isa sa maganda sa kanya kasi may kasama ng weights para sa front, para yung front bias mo mas mas maganda na compared sa other options na RTR na walang ganyan. Yung likod di naman kailangan. Kasi usually sa harap para hindi tataob or magba-backflip pagka nag-roll ka na. So, ayan, ganda. Cover dito, cover dyan. Hopefully magkasya yung mga iba kong piprint na body for this one. So, ipaikutin ko lang ulit. So, I think, bago natin tapusin itong video na to, may papakita lang ako sa inyo, mabilis lang. Medyo may pagka-OC kasi ako sa mga bagay-bagay. So, before I even pre-ordered the Vanquish Phoenix, para sure talaga na siya yung bibiling ko, nag-print na ako ng VS410 overlanding na accessories. So, shoutout sa kaibigan ko na si Sir Joshua kasi niregaluhan niya ako ng 3D printed files for this. So, meron tayo ditong yung roll bar sa likod. Kung ano man tawag dyan, nalimutan ko. Tapos, meron tayo dalawang rack, bed rack and roof racks. Tapos, meron tayo ditong snorkel with light bar. Wala pa akong ilaw sa taas kasi 5,000 kasi yun. Medyo mahal, kaya yan lang muna. Tapos, meron tayo dito mga Pelican cases. Lahat yan mga 3D printed lang. For hobby lang, hindi ako nagbebenta guys. Baka sabihin nyo nagbebenta ako. Ano lang yan, for hobby lang. For personal use. And then, meron tayo ditong pag nabalahaw ka. And then, ito papalitan ko to kasi hindi ko trip. Hindi kasi siya mukhang realistic eh. Actually, nagprint na ako ng ganyan. So, yung mas maganda, di ba? Tsaka may shovel na medyo mas okay. May kasama pang axe. And then, I also have yung cone. Meron tayong jack stand na 110 scale, pero nag-print na rin ako ng oversized para talagang functional siya. Meron pa tayong Coke bottle here, gas tank here, and fire extinguisher. Ganda. Talaga natutuwa ako sa hobby na to. 3D printing X RC. Parang maganda combination talaga siya pagdating sa hobby, no? 3D printing and RC crawler. So, perfect na perfect. Other than that, mga iba pang miscellaneous items para sa overlanding setup. So, yun lang guys for now. Pasensya na, yun lang muna ma-share ko sa inyo. Unboxing and other information na pwede nyo pang abangan dito sa page ko or sa channel ko. So, follow for more and see you on the next one. Thank you for watching.